Hello? Sinabi mo na ngayon darating ang PA na nakuha mo, hindi ba? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Sinabi ko naman sa'yo na may mahalaga akong photoshoot, hindi ba? Hindi may pinta ang mukha ni Claudia habang kausap niya sa telepono ang kanyang manager na si Talia. Nag-resign kasi ang assistant niya, kaya naman naghanap ng bago ang manager ng dalaga. I already talked to him. On the way na siya riyan. Baka ng traffic lang. Hintayin mo na lang, okay? Sagot ni Talia mula sa kabilang linya. Lalo namang nalukot ang mukha ni Claudia sa narinig. Did you say him? Yes, Claudia. Lalaki ang bagong PA mo. But don't worry, kasi hindi siya tunay na lalaki. What do you mean? He's gay, Talia? Yes, malapit na raw siya riyan. Wait for him na lang, okay? Bye! Nagmamadaling tinapos na ni Talia ang tawag. Nahihiwagaan naman na napatitig na lang sa cellphone niya si Claudia. Maya-maya pa ay dumating na ang hinihintay ni Claudia. Halos mapanganga siya nang bumaba mula sa isang motorsiklo ang isang lalaking matangkad at malaki ang pangangatawan. Ikaw ba si Claudia Sandoval? Tanong nito sa dalagang natulala. Ako nga. Sino ka? I'm Gaius Smith. Ako yung pinadalang PA ni Miss Talia. Pasensya na kung natagalan ako. Medyo traffic kasi. Pagpapakilala at paliwanag nito sa dalaga. Habang nagsasalita ito, ay hindi maiwasan ni Claudia na mapatitig dito. Miss Claudia, I thought you were in a hurry. Nakatikwas ang isang kilay na tanong ni Gaius sa dalaga. Para namang biglang natauhan si Claudia. Yeah. Nagmamadali ako, kaya sumakay ka na rito sa kotse. Utos niya sa binata. I will just follow you na lang. May dala kasi akong motor eh. Are you sure? Okay lang sa'yang maarawan? Yes, ma'am. Ayos lang po. Sanay naman ako magmotor. Okay, ikaw ang bahala. Siguraduhin mo na makakasunod ka ha. Babala niya. Manong Ben, umalis na po tayo. Baling ni Claudia sa driver niya. Sa biyahe ay hindi maiwasan ni Claudia na lingunin ng kanyang bagong PA. Sigurado ba si Talia na gay ang lalaking yan? Para namang hindi. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa location ng photoshoot ay pinagkaguluhan ng mga models at staff ang bagong PA ni Claudia. Claudia, I thought man-hater ka. Bakit lalaking bago mong PA? Are you sure na assistant mo lang siya? Baka naman boyfriend mo siya. Nakataas ang isang kilay na usisa kay Claudia ng kapwa model niya na si Kyra. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Pero para sa ikatatahimik mo, sasagutin ko yung mga tanong mo. Assistant ko lang siya, hindi ko siya boyfriend dahil bakla siya. Napasinghap ang mga taong naroon na nakarinig sa sinabi ni Claudia. Really? He's a gay? Hindi makapaniwalang tanong ni Kyra. Yes, kaya wag niyo na siyang pagpantasyahan kasi mabibigo lang kayo. Tinalikuran na niya ang mga kasama para maghanda para sa photoshoot niya. Habang si Gaius naman ay pasimpleng nagmamasid sa paligid. Naiilang ang binata sa uri ng tingin na ipinupuko sa kanya ng mga taong naroon. Dahil alam niya na iniisip ng mga ito na bakla siya. Kailangan niyang magpanggap para makapasok bilang PA ng modelong anak ng kliyente niya. Dahil inatasan siya ng bilyonaryong ama ni Claudia na bantayan to. Habang inaalam niya kung sino ang nagtatangka sa buhay ng dalaga, titiisin muna niyang magbading-badingan. Pagkatapos ng photoshoot ng dalaga ay tinawag nito ang binata. PA kita hindi ba? Anong ginagawa mo dun sa malayo? Iritabling sita ni Claudia kay Gaius pagkalapit sa binata. Pasensya na ma'am, may iuutos ka ba sa akin? Of course, PA kita eh. Dapat inaayos mo tong mga gamit ko. Teka nga, alam mo ba itong trabaho na pinasok mo? Nakapamewang na tanong nito sa binata. Yes, I know my job. I'm sorry, ma'am. Aayusin ko ng mga gamit mo. Sinimulan na ni Gaius na ayusin ang mga gamit ng dalaga. Habang ginagawa ito ng binata, ay dama niya ang titig sa kanya ni Claudia. Magbibihis na ako. Natigilan si Gaius sa sinabi ng dalaga. Can you help me? Hindi ko maabot tong zipper sa likuran ko eh. Nanigas ang binata sa kinatatayuan at hindi makalingon sa dalagang nasa likuran niya. Hey, hindi mo ba ako narinig? Okay ma'am. Napalunok si Gaius. Iniiwasan niya na mapatingin sa katawan ng dalaga habang maingat niyang ibinababa ang zipper sa suot na damit ni Claudia. Pero hindi sinasadyang nadikit sa balat ng dalaga ang daliri niya. Kaya naman parang napapaso na kaagad siyang lumayo kay Claudia. Are you okay?
Bakit parang pinagpapawisan ka, Gaius? Mabilis na tumalikod si Gaius nang humarap sa kanya ang dalaga na tanging underwear na lang ang suot. Of course not. Bakit naman ako pagpapawisan? Magbihis ka na, baka makapulmonya ka pa. Sasabihan ko na si Manong Ben handa ang kotse. Mabilis na lumabas ng tent ni Claudia si Gaius. Nagtataka namang naiwan doon si Claudia at ipinagpatuloy na lang ang pagbibihis. Samantala, napabugan ng hangin si Gaius pagkalabas niya sa tent ng dalaga. Dinukot niya mula sa bulsa ng pantalon ang panyo at pinunasan ang pawis sa noo. She's really thinking na bakla talaga ako. Kung makahubad siya, ganun-ganun na lang. Mukhang mahihirapan ako sa misyon na to. Nasabi na lang niya sa sarili. Saka naglakad patungo sa nakapark na sasakyan ng dalaga. Pagkahanda sa kotse ay binalikan ni Gaius si Claudia sa tent nito para kunin ang mga gamit nito. Habang isinasakay ng binata ang mga bagahe ng dalaga ay nakaramdam siya ng ilang dahil sa ginagawa nitong paninitig sa kanya. Kaya naman hindi siya nakatiis at hinarap to. Why are you looking at me like that? Nakapamaywang na tanong niya rito. Nagagwapuhan ka ba? Nagagandahan ka ba sa akin, madam? Itinaas niya ang isang kilay at pinaarte ang paraan ng pagsasalita na tila ba isa siyang tunay na bading. Napaiwas ng tingin si Claudia sa lalaki. Bali wala siya nitong tinalikuran. Kaysa kung anong pinagsasasabi mo riyan, bilisan mo na. Pagod ako, gusto ko nang magpahinga. Mataray na sabi ni Claudia habang pasakay sila ng kotse. Patapos na, last na yung mga makeup mo, Miss Claudia. Ang bagal mo naman? Ha? What's wrong, Gaius? Nagtatakang tanong ng dalaga nang makita nito na natigilan si Gaius. Anong problema mo? Pwede bang bilisan mong kilos? Magsasalita pa sana si Claudia nang biglang may nagpaputok ng baril sa direksyon nila. Mabuti na lamang at agad na nakavera ni Gaius ang dalaga at mabilis na ipinasok sa kotse nito. Lingid sa kaalaman ni Gaius ay tulalang nakatitig sa mukha niya ang babae nang matitigan siya nito ng malapitan. Ang dalagang tila wala sa sarili ay dama ang mabilis na tibok ng puso sa mga oras na yon. Tila ba hindi pa nababahala na may gusto ditong pumatay? Dito ka lang sa loob, Miss Claudia, at yumuko ka lang. Kahit anong mangyari, huwag kang titingin sa labas, okay? Napatango na lang si Claudia sa binata. Bumaba naman ng kotse si Gaius. Gusto sanang tingnan ni Claudia kung ano nangyayari. Pero natakot siya sa sunod-sunod pa na putok ng baril. Kaya naman nanatili na lamang ang dalaga na nakayuko sa loob ng kotse. Napapasigaw na lang ito habang nakatakip ang mga kamay sa tenga. Maya-maya pa ay bumalik na sa loob ng kotse si Gaius. Manong, umalis na po tayo rito. Dali! Utos ni Gaius pagkapasok sa kotse. Okay po, sir. Agad naman tumalima si Manong Ben. Iniwan na muna ni Gaius ang motor niya. Ipapakuha na lamang niya sa kasamahan sa trabaho. Hanggang makarating sa kondo ng dalaga ay halos tulala si Claudia. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Gaius dito. It happened again. Sa halip ay sabi ni Claudia. Ano bang atraso ko sa kanila? Bakit gusto nila akong patayin? Baka isa sa mga lalaking binasted mo yun. Yung mga lalaki na yan ang dapat burahin sa mundo, no? Natigilan ito nang ma-realize na lalaki nga pala ang kaharap. Mabuti na lang at hindi ka tunay na lalaki. Saka ito napangiwi. Tumikim naman si Gaius. Yeah, right. So it means hindi ako kasama sa dapat mabura sa mundo. Pasalamat ka, bakla ka. Kung hindi, baka ikaw na pinagbuntanan ko ng galit. Pero anong ginawa mo kanina? Bakit ka lumabas ng kotse? Tumawag ako ng tulong. Saka si Manong Ben, pinagmadali kong magakot ng iba mo pang gamit. Palusot na lang ng binata. Okay, makakaalis ka na. Pwede mo na akong iwan dito. Hindi ako pwedeng umalis. Mabilis na kontra ni Gaius na ipinagtaka naman ni Claudia. At bakit naman hindi? Kasi natatakot ako eh. Baka mamaya may mga nag-aabang sa labas. At saka naiwan ko yung motor ko, di ba? Kaya hindi ako makakauwi. Magdadahilan ni Gaius. Ibig sabihin, dito ka matutulog sa kondo ko? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Claudia. Hindi ba pwede? Bakit may magagalit ba? Akala ko ba man-hater ka? Sunod-sunod at nakataas pang kilay habang nakapamayawang na tanong ni Gaius sa dalaga. At isa pa, huwag kang mag-alala. Kasi hindi naman tayo talo, no? Mas maganda pa nga ako sa'yo eh. Napasinghap naman si Claudia sa sinabi ng binata. Ang kapal mo ah. Fine, dito ka na muna matulog ngayong gabi.
Dito ka sa sofa. At wag na wag ka magkakamali na pumasok ng kwarto ko Saka nagmarcha ito papasok sa kwarto niya. Nakahinga naman ng maluwag si Gaius nang mawala na sa paningin niya ang dalaga. The heck with this gay accent. Mahina pero gigil na sambit niya sa sarili. Bakit ba kasi siya naging man-hater? Akala mo naman lalaki lang ang nagkakamali. Reklamo pa ng binata. Nang masigurado ni Gaius na himbing na sa kwarto nito ang dalaga, ay tinawagan niya ang ama ni Claudia na nag-utos sa kanya para bantayan ng dalaga. Pasensya na po, Mr. Sandoval. Hindi ko pa naabutan yung isa sa mga namaril sa amin kanina. Pero nai-report ko na po sa mga pulis ang nangyari. Report ng binata sa kausap. It's okay. What's important is ligtas ang anak ko. Pasensya na kung kailangan mo magpanggap na alam mo na, iho. Sigurado kasing hindi ka makakalapit sa anak ko kapag nalaman niya na lalaki ka at agent pa. Ayos lang po, Mr. Sandoval. Parte ito ng trabaho ko. Kaya gagawin ko pong lahat para maprotektahan ang anak niyo. Magalang na tugon niya sa kausap. Sige, iho. Magpahinga ka na. Balitaan mo ako kaagad kapag may development na sa investigasyon mo sa gustong pumatay sa anak ko. Sige po, Mr. Sandoval. Tinapos na ni Gaius ang tawag at humanda na sa pagtulog. Paano naman ako matutulog dito? Hindi mo lang ako binigyan ng kumot at unan. As if on cue, ay bumukas ang pinto ng kwarto ng dalaga. O ayan, gamitin mo. Baka sabihin mo masama ang ugali ko. Pero pasalamat ka talaga, hindi ka straight. Kung hindi ako papayag na matulog ka rito. Pagkasabi no, ay iniabot nito ang unan at kumot sa binata. Salamat, Miss Claudia. Pero bakit ka ba galit na galit sa mga lalaki? Hindi napigilang itanong ni Gaius dito. Bakla ka nga. Ang marites mo eh. Inirapan nito ang binata saka nagmarcha ulit pabalik sa kwarto nito. Nasundan na lang ito ng tingin ng binata. Bago matulog ay sinigurado muna ni Gaius na nakalock ang lahat ng pintuan at bintana sa kondo ni Claudia. Nang masiguro ay saka siya nahiga sa mahabang sofa sa sala ng kondo. Pero muling napabangon ng binata nang may mahagip ang mga mata niya sa coffee table. Bakit parang pamilyar sa akin to? Tanong niya sa sarili, pero hindi na sineryoso ang naiisip. Saka ibinalik ang bagay na yon sa ibabaw ng coffee table. Kinabukasan ay nagising si Claudia sa mabangong amoy ng nilulutong pagkain sa kusina niya. Wala na si Hetty Sino nagluluto sa kusina? Ang tinutukoy niya ay ang dati niyang PA na nag-resign na dahil nag-asawa na ito. Kaya lalong nagalit sa mga lalaki ang dalaga. Dahil sa lalaki ay nawala sa kanya ang pinagkakatiwalaan niyang assistant. Kunot ang noong lumabas ng kwarto niya ang dalaga. At halos mapanganga siya nang makita niya sa kusina si Gaius na nagluluto habang walang pang-itaas na damit at nakasuot ng apron. What the heck? Napalingon naman si Gaius nang marinig ang dalaga. Miss Claudia, gising ka na pala. Pasensya na kung pinakialaman ko ang kusina mo. I already made breakfast. Who told you to do this? Si Talia ba? Nakapamewang na tanong niya sa binata. No, pero nabanggit niya sa akin na strict ka sa diet mo. That's why I prepared you a low-carb food. Have a seat. Napansin ni Claudia na parang naiilang na tumingin sa kanya ang binata, kaya naman napatingin siya sa sarili niya. Oh, shucks. Agad na napatalikod at napatakbo sa kwarto si Claudia nang ma-realize na manipis na lingerie lang pala ang suot niya. Napapangiti naman na ipinagpatuloy ni Gaius ang ginagawa. Man-hater, pero binibilid ng sarili. Nang bumalik si Claudia, ay nakabihis na siya ng matinong damit. Si Gaius naman ay nakapaghain na. Umupo na si Claudia sa mesa at handa nang kumain. Pero napansin niya si Gaius na walang kimbo sa kinauupuan. What? Are you just going to watch me eat? Hindi ka ba kakain? Masungit na tanong niya sa binata. At saka magdamit ka nga. Why? Affected ka ba sa katawan ko? Hindi ba man-hater ka naman? Nakatikwas ang kilay na tanong ni Gaius sa dalaga. Excuse me, assistant kita hindi ba? Bakit mo ko tinatarayan? Oo nga pala. Pasensya na po, Miss Claudia. Na-carried away lang. Whatever. May appointment ako sa spa salon today, kaya samahan mo ako. Pakicheck na rin kay Talia ng ibang schedule ko. Yes, ma'am. Magdadamit lang ako. Excuse me po. Teka, hindi mo ako sasaluhan? Hindi na po, ma'am. Diet po ako eh. Kaya sapat na sa akin ang tsaa. Napanganga na lang si Claudia sa nakatalikod ng binata. Nasundan niya na lang ng tingin to.
Hindi makapaniwalang napailing na lang siya. Matapos kumain ay naligo at naghanda na si Claudia para sa maaga niyang appointment sa spa at salon. Habang nag-aayos ang dalaga ay tinawagan na ni Gaius ang driver nito. Sinigurado na rin ng binata na walang panganib sa paligid. Sa biyahe ay hindi maiwasan ni Claudia na lingunin ang katabi sa kotse. Ayos lang ba sa'yo na hindi na tayo nakadaan sa bahay mo? Hindi ka tuloy nakapagpalit man lang ng damit mo? Tanong niya sa binatang seryosong nakatingin sa harapan ng sasakyan. Ayos lang, I don't mind. Mukha pa rin naman akong fresh kahit hindi ako maligo at magpalit ng damit eh. Hindi mapigilang mapataas ng kilay si Claudia sa sinabi ng bagong assistant. Wow ha, sana all mukhang fresh kahit hindi maligo at magbihis. Inirapan niya ang binata, pero hindi naman niya maiwasang pasimpleng tingnan ito kapag hindi ito nakatingin. Bakla ba talaga siya? Hindi kasi talaga siya mukhang bakla eh. Well, maliban sa way na maarte nitong pagsasalita, hindi mo talaga aakalain na kapederasyon siya. Tsaka bakit ganito mag-react ang puso ko sa tuwing magkakalapit kaming dalawa? Naipilig na lang ni Claudia ang ulo para iwaksi ang mga naiisip niya. Pagdating sa salon ay nagulit ang dalaga nang mabilis na bumaba ng kotse ang binata. Patingin-tingin pa ito sa paligid bago siya ipagbukas ng pinto ng kotse. Bodyguard lang ang peg? The last time I checked, Talia hired you as my assistant, hindi bodyguard. At saka gay ka, di ba? Bakit ganyan ka maka-actor yan, Gaius? Natigilan naman saglit si Gaius dahil sa tinura ng dalaga. I'm just checking the perimeter. Alam mo na, after what happened last time, baka matsugi ang beauty natin nang wala sa oras. Hindi pa ako ready makipag-meet kay San Pedro, no? Palusot na lang ni Gaius sa dalaga. Really, ha? Whatever. Nakaingus na nilagpasan ni Claudia ang binata, saka rumampa papasok sa spa. Napapakamot sa batok na napasunod na lang sa dalaga si Gaius. Kinikilibutan ito sa ginagawang pag-arte bilang bakla, pero kailangan itong gawin para sa misyon. Sa loob ng spa ay pinagtitinginan at pinagbubulungan ng mga kababaihan si Gaius. Miss Claudia, sigurado ka ba na bakla yung bago mong PA? Tanong sa dalaga ng suki niyang massage therapist. Bakit, type mo? Oo sana eh. Makalaglag panty kasi ang kagwapuhan niya. At ang katawan, yumminess. Kaya lang sayang kasi sabi mo nga kapederasyon siya. Oo, kaya move on na. Huwag mo nang pagnasahan yun kasi masasaktan ka lang. Sabi ko nga eh. Pero in fairness, kung hindi lang siya bakla, bagay kayong dalawa. Dahil sa sinabi ng nagmamasahe sa kanya ay biglang nasamid ang dalaga. Miss Claudia, ayos ka lang? Gusto mong ikuha kita ng tubig? Tanong ng masahista. I'm okay, huwag ka na mag-abala. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Okay po, ma'am. Pagkatapos magpamasahe ay nagpamanicure at pedicure naman ang dalaga. Magpapagupit din sana to, pero hindi niya maintindihan ang sarili dahil inis na inis siya sa mga babaeng naroon, na obviously ay pinagpapantasyahan si Gaius na nakatayo malapit sa pintuan ng salon. Ang iba ay nakapagkwentuhan pa talaga sa binata. Here, keep the change. Kasama na rin dyan ang mga tip nyo. Nagmamadaling nagbayad ang dalaga pagkatapos ng service sa kanya sa salon. Hindi ka na magpapagupit, Miss Claudia? Tanong ng hairdresser sa dalaga. Hindi na, sa susunod na lang. Pagkasabi nun ay naglakad na siya papunta sa assistant na kasalukuyang kausap ng tatlong babae. Let's go. Masungit na yaya niya kay Gaius. Sige, mauna na kami. Paalam naman ni Gaius sa mga kausap, saka ito sumunod sa dalaga. Are you done, Miss Claudia? Hindi ba magpapagupit ka pa? Tanong ni Gaius pagkasakay sa kotse. Hindi na, next time na lang. Nagbago ang isip ko. At saka umuwi ka na lang muna. Wala naman akong appointment today eh. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Nagtatakang nilingon ni Claudia ang katabi. I mean, mamaya na lang ako uuwi kapag tapos ng oras ng trabaho ko. Hindi porket ikaw ang boss ay ikaw ang masusunod. Katwiran nito sa kabinalingan ng driver. Alis na po tayo, Manong Ben. Napamaang naman si Claudia sa sinabi at inakto ni Gaius. Nagtataka man ay hinayaan na lang ni Claudia na magstay sa kondo niya si Gaius. Pero hindi naman niya maitatanggi sa sarili na apektado siya sa presensya ng bagong assistant niya. Oh, come on, Claudia. He's gay. Bakit ba affected ka sa kanya? Kastigo niya sa sarili. Nasa loob siya ng kwarto niya
habang iniwan naman niya sa sala ang kanyang assistant. Hindi niya maintindihan kung bakit ilang na ilang siya dito, kahit na alam naman niya na bakla ito. Pull yourself together, Claudia. Bakla siya. Bakla. Inulit-ulit ito sa sarili ni Claudia. Pero sa pagdaan ng mga araw, mas lalong nababother ang dalaga sa kakaibang epekto sa kanya ng bagong assistant. Sa kabila ng pagsusungit sa kanya ng binata, ay hinahanap-hanap naman niya ito sa tuwing wala ito. Gaya ngayon, tinawagan niya ang lalaki kahit day off nito. Kahit pwede namang si Talia ang pakiusapan niya na sumama sa kanya. O di kaya ay kukuha siya ng isa sa kasambahay ng daddy niya. Bakit ngayon ka lang? Bakit ang tagal-tagal mong dumating? Nakataas ang isang kilay at nakapameywang na bungad niya sa binata. Pero tinaasan lang din ito ng kilay ni Gaius. The last time I checked, day off ko ngayon. Pero sinabi mo na pumasok ako dahil kailangan mo ko. Kaya ano pinuputok ng butsi mo? Abat, nangangatwiran ka pa? Ikaw bang amo dito ha, Gaius? Sabi ko nga po, ikaw. Bakit mo ba ako pinapasok? Inistorbo mo ang rest day ko. Bakla-baklaan itong tanong sa dalaga. Kailangan kita, obviously. Kaya dapat inagahan mong punta dito. Hindi yung kung kailan patapos ng pictorial ko sa kakadarating. Pasensya na po, Miss Claudia. Actually, nag-emergency po kasi ako, kaya medyo nalita ako ng dating. Pasensya na. Anong emergency naman yun? That's none of your business, Miss Claudia. Personal matters. Fine. Tulungan mo na ako magbihis. May susunod pa akong shots. Pero last na yon. Kaya umpisahan mo nang ayusin ang mga gamit ko habang nakasalang ako, okay? Tulungan magbihis? Hindi ba siya marunong magbihis mag-isa? Hey! Ano pang ginagawa mo? Tatanga ka na lang ba riyan? Sigaw ni Claudia nang makitang tila na estatwa si Gaius sa pwesto. Anong gagawin ko, Miss Claudia? I said, get my next outfit and help me put it on. Sabay irap nito sa binata. Hindi ba galit ka sa mga lalaki? Bakit ka nagpapatulong magbihis sa isang lalaki ngayon? Hindi napigilang sumbat ni Gaius sa dalaga. Napasinghap at nanlaki naman ang mga mata ni Claudia sa narinig. What did you say? Oh my. So you mean hindi ka talaga bakla? Natutop ni Claudia ang bibig. Bigla namang natauhan agad si Gaius. Char! Natakot ka, no? Natatawang bulalas ni Gaius sa tonong bading. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo talo, Miss Claudia. No malice. Ano bang sunod mong outfit? Nakahinga ng maluwag ang dalaga sa sinabi ng binata. Kaloka. I thought totoo na. Pinagtitripan mo ba ako? Hindi tanggi nito. Ano na? I thought nagmamadali ka. Anong susunod mo isusuot? Masungit na tanong ni Gaius. Hey, bakit ba ang sungit mo palagi sa akin? Boss mo ako, remember? Or maybe insecure ka sa akin dahil mas maganda ako sa'yo. Kaya ganyan ka sa akin. My gosh, I hated na nga, pero mukhang I'm going to hate your kind na rin. Mahaba at maarting litanya ni Claudia na hindi maipinta ang muka. Pero natigilan siya sa naging tugon ng binata. Bakit ka ba naging man-hater, Miss Claudia? Mahinahon ang tanong nito. Miss Claudia, we will start in 5 minutes. Sigaw mula sa labas ng tent ng isang crew, kaya pareho silang nabaling doon ng tingin. Oh my, alright, lalabas na ako, sandali lang. Sagot ni Claudia sa sumigaw sa labas. Natatarantang bigla na lang naghubad sa harapan ni Gaius ang dalaga, leaving only her sexy underwear. What the heck? Napamura na lang sa isip niyang binata, saka ito nag-iwas ng tingin. Kaagad itong dumampot sa rack na nandoon. Ito ba ang susunod mong isusuot, Miss Claudia? Yes, tulungan mo ako magbihis, dali. Ikaw kasi, napakasismoso mo. Paninisi nito sa binata habang tarantang nagbibihis. Mabuti na lang at tapos na itang mag-retouch ng makeup. Nagmamadaling lumabas ng tent si Claudia at naiwan naman ang pawisang si Gaius doon. She will be the death of me. Bakit ba ang hiling niya maghubad sa harapan ko? Nagpupunas ng pawis sa noon na iniligpit na niya ang mga gamit ni Claudia. Hanggang sa wakas, natapos na rin ang trabaho ng dalaga, kaya umuwi na agad sila. Habang nasa biyahe sila pauwi sa kondo ng dalaga, ay hindi pa rin makatingin dito ng maayos si Gaius. Nag-iiwas siya ng tingin sa tuwing naaalala niya ang itsura ni Claudia, na tanging underwear lamang ang suot. I have to finish this mission as soon as possible. Bulong ni Gaius sa sarili na medyo napalakas. Ha?
May sinasabi ka ba? Kunot noong tanong ni Claudia. Wala. Fine. Irap ng dalaga sa kanya. Wala silang imikan hanggang sa makarating sila sa kondo. Walang imik na binitbit ni Gaius ang mga gamit ng dalaga pagkababa niya ng kotse. Nauunang lumakad papasok sa building si Claudia. Kaya naman napagmasdan ni Gaius ang likuran nito. At nangunot ang noo niya nang makita ang maliit na balat sa likod nito. Parang may biglang nag-flash sa alaala niya, pero hindi niya ito makita ng malinaw. Are you okay? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Claudia na nakatingin na pala sa kanya. Ha? Saktong pag-angat ng tingin ni Gaius ay namataan niya sa di kalayuan ang lalaking may hawak ng baril at nakatutok ito sa gawin ni Claudia. Mabilis na kinabig ni Gaius palapit sa kanya si Claudia at iniharang niya ang kanyang katawan dito. Kaya naman siya ang tinamaan ng bala imbes na ang dalaga. Naalarma ang mga tao sa paligid, pati na ang gwardya ng building na agad na sumaklolo sa kanila. Pero nakatakbo na ang salarin. Oh my! There's blood! May tama ka, Gaius! Why did you do that? Nanginginig na napatingin si Claudia sa kamay na may dugo ng binata. Help! Manong Ben, help! Mabuti na lamang at hindi pa nakakaalis ang driver nito. Pinagtulungan nilang isakay sa kotse si Gaius at dinala sa ospital. Are you okay? Hold on, okay? Malapit na tayo sa ospital. Nag-aalalang tanong ni Claudia sa binata. Manong Ben, bilisan niyo pa po. Baka maubusan siya ng dugo. Natatarantang baling nito sa driver. Will you relax? Malayo to sa bituka, no? Saway ni Gaius sa dalaga. Malayo nga. Pero ang dami ng dugo, oh. Bakit mo kasi iniharang ang sarili mo? PA kita, hindi bodyguard. Gosh, kailan ba ako tatanta na namang gustong pumatay sa akin? I thought Daddy's already doing something about it. Nakakainis. May madadamay patuloy. Reklamo pa nito. Huwag ka mag-alala. Malapit na silang mahuli. At malapit nang malaman kung sino bang nagtatangka sa buhay mo. Wala sa loob ng sambit ni Gaius. Nagsalubong ang kiling ng dalaga sa sinabi niya. Paano mo naman nasabi yan, Gaius? Ha? Ano kasi? Hello, kakasabi mo lang, di ba? Your dad is already doing something about it. Maarting palusot niya. Ouch! Napadaing bigla ang binata. Don't talk na nga kasi, Gaius. Nandito na tayo sa ospital. Pagkapasok sa ospital ay agad na inasikaso at ginamot si Gaius. Si Claudia naman ay tinawagan ng daddy nito para ipaalam dito ang nangyari. Pagkatapos makipag-usap sa ama ay binalikan ni Claudia si Gaius. Nagamot na ng doktor ang sugat ng binata. Mabuti na lamang at sa balikat lang ang tama ni Gaius. Let's go. Pwede na raw tayong umuwi, sabi ng doktor. Aya ni Gaius sa dalaga pagkakita dito. Nagsalubong naman ang kilay ni Claudia. Aalis na kaagad tayo? Tapos ka na ba nalang i-check? Tanong niya sa binata. Oo, nagamot na nila tong sugat ko. Daplis lang naman kaya wala nang kailangang i-check. Nabayaran ko na rin ang bill. Kaya let's get out of here, Miss Claudia. Teka nga, bakit ba parang nagmamadali ka, Gaius? Because it's not safe for you. Kailangan na natin makauwi ka agad. Natulala si Claudia sa kaharap. Iba kasi ang naging dating sa kanya ng pagkakasabi ni Gaius sa sinabi nito. What? Tara na, Miss Claudia. Nakaabang na sa labas si Manong Ben. Nauna nang maglakad palabas ng ospital si Gaius, kaya naman napasunod na lang dito si Claudia. Malalim ang iniisip ng dalaga habang palabas sila ng ospital. Hey, bilis! Pasok na! Mahinang hinila na siya ni Gaius papasok sa kotse. Nagpalingaling nga ito sa paligid bago sumakay na rin ng kotse. Sa loob ng kotse ay hindi maiwasan ni Claudia na mapatitig sa binata. What? Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Gaius nang mapansin ang paninitig ng dalaga sa kanya. You are strange. Kakaiba ang mga kilos mo. Kung hindi ka bakla, isipin ko na isa kang secret agent. Sa sinabi ni Claudia ay biglang nasamid si Gaius. Sus, ano ba yung pinagsasasabi mo? Agent? Ako? Hindi bagay sa beauty ko maging isang agent, no? Sabay irap nito sa dalaga. Really? Hindi ka ba nagpapanggap lang na bakla? Hindi nga sabi. Bakit naman ako magpapanggap, Aber? Iniisip mo ba na type kita? Kaya ako nagpapanggap para makalapit sa'yo at matsansingan ka? Ganon?
Excuse me lang ha, hindi kita type no? Kasi mas maganda ako sa'yo. Ouch! Biglang daing ni Gaius at napahawak ito sa balikat na tinamaan ng bala. Are you okay? Huwag ka kasing malikod. Fine, hindi na ako magtatanong ng kung ano-ano. Pasensya ka na. At salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Wala yun, trabaho ko yun. I mean, kahit sino naman siguro gagawin yun. I don't think so. Wag ka na muna pumasok. Magpagaling ka muna, okay? Hindi pwede. Biglang bulalas ni Gaius. Ha? Bakit naman hindi pwede? Nagtatakang tanong niya sa binata. Ayoko kasing umabsent. At saka may out-of-town photoshoot ka, hindi ba? Kailangan mo ko. Saka daplis lang naman to eh. Caring-carry ko pa namang magtrabaho. Don't worry, maganda pa rin naman ako eh. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ikaw na nga bahala riyan. Basta wag mo akong sisisihin kapag nagdugo yung sugat mo ah. I won't do that, don't worry. Whatever. Pabagsak na sumandal na lang sa upuan si Claudia at tumingin sa labas ng bintana. Hindi niya nakita ang pagbuntong hininga ng binata. Kahit nahihirapan sa pagsasalita ng maarte, ay kailangan ni Gaius na pagbutihin ang pagpapanggap nito na isa itong bakla para hindi makahalata ang dalaga. Pagkarating sa building ng kondo ni Claudia, ay hindi niya napansin ang naging sanyasa ni Gaius at ng iba pang bodyguards na inatasan ng ama na magbantay sa kanya. Pagkahatid sa dalaga sa kondo ay sakalang nagkaroon ng pagkakataon si Gaius na tawagan ng ama nito. Hello? Sir, pasensya na po kung ngayon lang ako nakatawag. Ayos lang, iho. Kumusta ang sugat mo? Tanong ni Mr. Sandoval na nasa kabilang linya. Wala lang po ito, daplis lang naman. Kaya huwag po kayo mag-alala. Mababantayan ko pa rin po ang anak ninyo. Nasa building na rin po ang iba pang bantay na pinadala nyo para masigurado na ligtas siya sa kondo niya. Wala pa rin bang development sa investigasyon, iho? Pasensya na po, sir. Kung natatagalan po ako sa investigasyon. Masyado po kasing maingat ang kung sino mang tao na gusto magpapatay sa anak nyo. Narinig ni Gaius ang pagbuntong hininga ng kausap. Sa ngayon po, ang angulong tinitingnan ko ay baka isa sa mga lalaking nasungitan at nabasted ng anak nyo ang gusto magpapatay sa kanya. Baka po may isa sa kanila na nagtanim ng malalim na galit sa anak nyo, sir. Sa tingin mo, aabot sila sa ganun? Posible, sir. Curious lang po ako. Bakit po ba naging man-hater ang anak nyo? Mas makakakilo sana ako kung hindi ko na kailangan magpanggap na bakla sa harapan niya. Narinig ni Gaius ang muling pagbuntong hininga ng nasa kabilang linya. It started with me, Agent Smith. Nasaksihan niya kung gaano ko nasaktan ng kanyang ina noon. Ilang beses kasi ako ng babae. At hindi kinaya ng mami niya yung huli. Kaya nagpakamatay. Kailan lang ako napatawad ni Claudia dahil sa nangyari sa mami niya. Pero alam ko na, until now, dala-dala pa rin niya yun sa dibdib niya. Ramdam ni Gaius ang pagsisisi ni Mr. Sandoval sa mga nagawa nito. Kumunot ang noon ng binata nang may maalala. Pasensya na po sa tanong ko, pero hindi po pala ina ni Miss Claudia yung asawa niyo ngayon? Hindi niya napigilang itanong sa kausap. Ayos ng iho. Oo, teenager pa lang ay wala na ang mami ni Claudia. Si Aurelia yung pangalawang asawa ko. Siya ang pangalawang babaeng pinakasalan ko. Kwento muli nito. Ganun po ba? Sige po, sir. Babalitaan ko na lang po kayo kapag may bago ng development sa investigasyon. Sige, iho. Salamat. Magpagaling ka, okay? Pagkapatay sa cellphone niya, ay napapaisip na sumakay na ng motor niya si Gaius. Panatag siyang iiwan muna pansamantala si Claudia dahil marami namang sekretong bantay na papalit sa kanya. Pero dahil sa naging pag-uusap nila ni Mr. Sandoval, ay nagkaroon ng dahilan si Gaius para paghinalaan ng madrasta ni Claudia. Kaya ng gabing yon ay nakipagkita siya sa kaibigan niyang si Sanford na nagtatrabaho sa kumpanya ng mga Sandoval bilang head security ng mga ito. So, kaya ka nakipagkita sa akin ay para magtanong tungkol dyan? Akala ko pa naman na mismo ako, dude. Biro ni Sanford kay Gaius matapos niyang sabihin dito ang rason niya. Nagkita sila sa bar na pag-aari ng isa pa nilang kaibigan na si Calix. Loko, ang cheesy mo bro. Hindi ka niya na-miss. Ako ang na-miss niya, hindi ikaw. Singit ni Calix sa usapan ng dalawa. Nasa bar counter ito at nagmimix ng mga alak. Importante sa mission kong impormasyon na makukuha ko sa iyo, Sanford. Kaya ayusin mong sagot mo, dude. Sabay lagok ni Gaius sa baso ng alak na hawak.
Well, you're asking me about her stepmother. Ang masasabi ko lang ay mukhang hindi sila in good terms ng anak ni Mr. Sandoval. Ilang beses ko nasaksihan ng sagutan nilang dalawa. Kaya nga raw humiwalay ng bahay yung anak dahil hindi gustong nakikita palagi yung madrasta. Kaya kung ako ang tatanungin mo, may posibilidad na pagtangkaan nga ni Mrs. Sandoval ang buhay ng anak ng asawa niya. Kasi kaagaw niya si Claudia sa kayamanan ng asawa niya. Mahabang litanya ni Stanford. I need to investigate her. Do it, dude. Para matapos ka na sa pagpapanggap na bakla. Unless nag-e-enjoy ka na. Sira ulo. Pero seryoso, dude. Kamusta naman ang pagiging baklang PA mo? Nakachancing ka na ba? Tinatanong pa ba yan, Calix? Siguradong dumadamoves na tong kaibigan natin ng palihim, no? Ang ganda pa naman ni Miss Claudia. Nag-appear ang dalawa sa harapan ng kaibigan. Hindi naman napigilan ni Gayos na mag-init at mamula ang muka nang maalala kung paano naghubad sa harapan niya ang dalaga. Mabuti na lang at madilim sa bar. Kung hindi, uulanin siya lalo ng tukso ng mga kaibigan. Tigilan nga ninyo ako. Trabaho ang iniintindi ko. Gusto niyo pa akong itulad sa inyong mga babaero. At isa pa, napaka-man-hater ng babaeng yun. Kaya bakit ako sa kanya magkakagusto? Ang dami namang iba. Talaga lang, dude ha? Sa ganda at sexy ni Claudia Sandoval? Baka kainin mo yung sinasabi mo. Apila ni Calix. Whatever, Calix. Anyway, salamat sa impormasyon, Sanford. Aalis na ako. Baka mapadami pang inom natin. Kailangan kong pumunta ng maaga bukas sa kondo ni Claudia. May out-of-town photoshoot siya. Tinungganan niya ang isang baso ng alak at nagpaalam na sa mga kaibigan. Good luck, dude. Sabi ni Calix na tatawa-tawa. Mag-iingat ka, pare. Ngising sabi naman ni Sanford. Itinaas na lang niya ang isang kamay bilang sagot sa mga ito at lumabas na ng bar. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nasa kondo na siya ng dalaga para sunduin to. Seryoso? Ikaw ang magdadrive? May sugat pa yung balikat mo, bakla. Natigilan si Claudia at natutop ang bibig sa nasabi niya. Anong tinawag mo sa akin? Bakla? Bakit? Bakla ka naman talaga, di ba? Katwiran ng babae. Tara na nga. Baka abutin tayo ng traffic sa biyahe. At saka huwag kang mag-alala. Kaya ko magmaneho. Wala din si Mang Ben, di ba? Kaya wala kang choice. Binitbit na ni Gayos ang mga gamit ng dalaga palabas ng kondo. Hala, na-offend ba siya dahil tinawag ko siyang bakla? Bakla naman talaga siya, hindi ba? Napapailing na lang na sumunod si Claudia sa binata. Absent ang driver ni Claudia kaya naman si Gayos ang nagpresentang mag-drive para sa kanya. Sa Baguio pa kasi ang photoshoot ng dalaga. Sa unahan na sumakay si Claudia. Habang nasa biyahe sila ay hindi mapigilan ni Claudia ang pagbagsak ng mga mata. Bumabagsak din ang ulo niya, kaya hindi na nakatiis ang binata. Itinigil muna nito sandali ang sasakyan. Ha? Bakit mo inihinto ang kotse? May problema ba? Pagtataka niya nang maramdaman ng paghinto ng sasakyan. 4 hours ang biyahe natin papunta ng Baguio. Mabuti pa, matulog ka muna, bakla. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Gayos ang upuan na kinauupuan ng dalaga. Ayan, para fresh ka sa photoshoot mo mamaya. Nalalaki ang mga mata at napigilan ni Claudia ang sariling paghinga, hindi lang dahil sa pagtawag sa kanya ng bakla ni Gayos, kundi dahil na rin sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya, dahil sa ginawa nitong pagbaba ng upuan niya. May problema ba? Wala. Lumayo ka na sa akin, bakla. Napangiti ng awkward ang dalaga. Saka pa simpleng itinulak si Gayos palayo sa kanya. Oh, sorry. I'm invading your space na pala. Sinadya ni Gayos na artehan ng boses para magmukha siyang bakla. Naiilang na inayos ni Claudia ang pagkakahiga sa upuan ng kotse. Napangisi naman si Gayos, saka muling pinaandar ang kotse. Pero habang nagmamaneho ay hindi nito maiwasang lingunin ang dalagang nakatulog na nga ng tuluyan. Her voice and scent seems familiar to me. Napapaisip na tanong nito sa sarili habang nagmamaneho. After 4 hours ay narating na nila ang Baguio. Habang ibinababa ang mga gamit ng dalaga ay pasimpleng nagmasid sa paligid si Gayus. Hoy bakla, kanina pa nang haba yung leeg mo ah. Naghahanap ka ng fafa no? Puna ni Claudia sa binata. Whatever, Miss Claudia. Pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahala sa mga gamit mo rito. Magsusungit ni Gayus sa dalaga para pumasok na ito sa loob ng villa na tutuluyan nila.
Delikado rito sa labas. Delikado? Paano mo nasabi? I mean, malamig masyado. Baka mag-dry ang skin mo. Pasok na sa loob, bilis. Halos ipagtulakan na ito ni Gaius. Fine, pero tulungan na kita, bakla. Baka kumapaan ba yung sugat mo sa balikat? Kinuha ni Claudia ang ibang bitbit na gamit ni Gaius, saka ito pumasok sa loob ng villa. Kaya wala nang nagawa ang binata kundi sumunod na lamang. Namimihasan na siya kakatawag sa akin ng bakla. Kung pwede ko lang siyang halikan, kada tawag niya sa akin ng bakla, ginawa ko na. Anas niya sa sarili saka sumunod sa dalaga. Bago magtanghali ay nagsimula na ang photoshoot ni Claudia at naging maayos naman ang lahat. Pero habang nagpapahinga si Claudia sa inookupang kwarto ay may kumatok sa room service kahit hindi naman sila nag-request ng kahit na ano. Gaius, did you ask for room service? Hindi. Ako na ang titingin. Dito ka lang. Lumapit sa pinto si Gaius. Sisilipin pa lang niya kung sino ang nasa labas nang persahang binuksan ang nasa labas ang pinto. Hindi lang pala iisang tao ang nasa labas. Pumasok ka sa kwarto and lock it now. Utos ni Gaius kay Claudia. What's happening? Napasigaw si Claudia nang sunod-sunod na pumasok sa loob ng villa niya ang mga lalaking hindi mapapagkatiwalaan ng mga itsura at pananamit. Pumasok ka sa kwarto! Dali! Napatulala sandali kay Gaius ang dalaga, pero nagmamadali rin itong tumalima. Pagkapasok ni Claudia sa kwarto, ay kaagad na inatake ni Gaius ang lalaking nagtangkang sundan ng dalaga sa silid. Matapang ka ha? Mag-isa ka lang, 5 kami, gago. Kaya huwag ka nang lumaban. Ibigay mo na lang sa amin yung babae. Nakangising sabi ng isa sa mga lalaki. Tingnan na lang natin kung kaya niyo siyang makuha. Hamon ni Gaius sa mga to. Mayabang ka ha? Sige, bugbugin niyo yan. Sigaw ng pinaka-leader ng grupo. Sinalag ni Gaius ang suntok ng unang sumugod sa kanya, sabay sipa sa isa pang papalapit. Binigyan niya ng uppercut ang isa pa at pinaguntog ang ulo ng dalawa pa. Well-trained sa martial arts ang binata, kaya sisiw lang sa kanya ang 4 na kalaban. Mga gunggong! Isa lang yan, magpapatalo kayo. Hala, tayo! Tapusin niyo na yan. Sigaw ng leader na may kalakihan ng katawan at may kaitiman ng balat. Sumugod ulit kay Gaius ang 4, pero wala talagang binatbat ang mga ito sa binata. Tingnan natin kung ito kaya mo. Tinutukan si Gaius ng baril ng lalaking maitim na panay ang utos sa mga kasama. Yan lang ba? Basic. Abat, ang yabang mo ah. Eh kung pasabugin ko kaya yung utak mo. Bago pa maiputok ng lalaki ang baril ay nasipa na ito ni Gaius. Tumalsik ang baril. Sa kanya sinuntok sa muka ang lalaki at binunot ang baril sa likuran niya. Pinilipit niya patalikod ang braso nito kaya ngumingiwi ito sa sakit. Sinong nag-utos sa inyo na gawin to? Tanong niya sa mga lalaking walang ginawa kundi ngumiwi. Kayo, sinong nag-utos nito sa inyo? Baling niya sa 4 pang lalaki na unti-unti nang nakakatayo. Pero imbis na sumagot ay tumakbo paalis sa mga ito. Pati ang hawak niyang lalaki ay nagpumilit pumiglas hanggang sa makatakas at tumakbo ng mabilis kahit na dumadaing sa sakit ng braso na pinilipit ni Gaius. Hoy! Magsibalik kayo rito! Mga duwag! Sigaw niya sa 5. Sinundan ni Gaius at tinangkang habulin ang mga lalaki. Pero mabilis na nakasakay ang mga ito sa getaway car at nakatakas. Nakakainis! Natakasan nila ako! Inis na bumalik ng villa ang binata. Pagbalik niya roon ay nadatnan niya ang nakapamewang na si Claudia. Mukhang may kailangan kang ipaliwanag sa akin, bakla. Idiniin pa ng dalaga ang salitang bakla. Napahinga na lang ng malalim si Gaius dahil booking na siya. Wala nang rason para magtago pa ng sikreto. Don't call me that. Alam mo naman ang totoo eh. Itinago niya ang baril sa likuran niya. So niloko mo lang ako. Hindi ka totoong bakla ha, Gaius? Oo, at ginawa ko yun para mabantayan ka. At para makapag-imbestiga na rin ako kung sino ang nagtatangka sa buhay mo. I don't have any motive against you, Miss Claudia. I just wanted to protect you. I'm sorry if I have to pretend to be a gay. Pero yun lang ang tanging paraan para makalapit ako sa'yo. Ha? Mandaloko talaga kayong mga lalaki. Pwede ba? Huwag mong i-generalize. Iba ang case ko. Niloko kita kasi yun lang ang paraan para magawa akong trabaho ko.
Hindi yun counted as panloloko ng boyfriend. Kaunting unawa naman, Miss Sandoval. I'm just doing my job. Akala mo ba natutuwa ako sa pagpapanggap ko? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap magpanggap na isang bading? Ha! Kahit ano pang sabihin mo, manloloko ka pa rin. Hindi talaga kayo mapapagkatiwala ang mga lalaki. Pagkasabi nun ay nagmarcha palabas ng villa si Claudia. Hey! Saan ka pupunta? Bumalik ka nga rito. Agad itong hinabol ni Gaius. Huwag mo akong sundan. Gusto ko mapag-isa, Gaius. Hindi pwede. Delikado. Basta, gusto ko mapag-isa. Iwan mo ako. Hindi ko kailangan ng manlolokong tulad mo. Gabi na noon, kaya naman sa isang bar na malapit sa tinutuluyan nila nagpunta ang dalaga. Kahit galit si Claudia ay sinundan pa rin ito ni Gaius, pero dumistansya siya sa dalaga. Hinayaan niya itong mag-inom, pero nakabantay pa rin siya dito. Hindi inaalis ng binata ang paningin niya kay Claudia. Ay, pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po sinasadya. Natatarantang hingin pa umanhin kay Gaius ng waitress habang sinusubukan nitong punasan ang nabasang damit ng binata. It's okay. Sige na, dun ka na sa ibang customer mo. Pinigil ng binata ang kamay ng waitress. Excuse me Nagsalubong ang kilay niya nang hindi niya makita si Claudia sa kinauupuan nito kanina. Pasensya na po talaga, sir. Hindi na pinansin ni Gaius ang waitress. Nagmamadali niyang hinanap si Claudia. Pero halos nalibot na niya ang buong bar ay hindi niya pa rin ito mahanap. Naisahan nila ako. Don't worry, Claudia. I will find you. Kaagad niyang tinawagan ng ama ni Claudia. Hello, sir. Pasensya na po pero naisahan nila ako. Nalingat lang ako sandali. Pagtingin ko sa anak niyo, wala na siya rito sa bar. Pero wag po kayong mag-alala. May inilagay akong microchip sa anak niyo. Mahahanap ko din siya kaagad. Paumanhin at paliwanag niya sa kausap. Do everything to find my daughter, Agent Smith. Hindi pwedeng mawala ang anak ko. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag hindi mo siya naibalik sa akin ng buhay. Ia-alerto ko na rin ng mga pulis. Please help me, Agent. Yes, sir. I will do everything I could to find her. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya naililigtas. Siya nga po pala, sir. Nandiyan po ba ang asawa niyo? Tila napaisip naman si Mr. Sandoval sa tanong niya dahil nanahimik ito ng ilang segundo bago sumagot. Wala siya rito. May out of town sila ng mga amiga niya. Bakit, Agent? Huwag po sana kayong magagalit, Mr. Sandoval. Ang hinala ko po kasi ay siyang nasa likod ng mga nangyayaring pagbabanta sa buhay ng anak niyo. Huwag niyo po sanang masamain ang sinabi ko. Hinala pa lang naman po ang akin eh. Paano mo naman nasabi yan, Agent Smith? Do you have any proof? Wala pa po sa ngayon. Sabi ko nga po, hinala ko pa lang po yun. Napabugan ng hangin si Mr. Sandoval sa kabilang linya. Actually po, Mr. Sandoval, naisip ko po kasi na siya lang may pinakamotibo para pagtangkaan ng buhay ng anak niyo. Dahil kaagaw niya sa mga maiiwan yung kayamanan ng anak niyo. Plus, hindi pa sila magkasundo. Kaya may posibilidad na siya ang mastermind sa lahat ng to. Ramdam ni Gaius na napapaisip si Mr. Sandoval dahil sa pananahimik nito at paraan ng sunod-sunod na paghinga. Actually, that already crossed my mind, Agent Smith. Sinusubukan kong baliwalain. Pero ngayon na nalaman ko na yun din ang dahilan mo. Lalong lumakas ang kutob ko. At hindi ko mapapatawad si Aurelia kapag nakumpirma ko na tama ang hinala ko sa kanya. Please save my daughter, Agent Smith. I will send backup. Balitaan mo kami kaagad kapag na-pinpoint mo na ang location ng anak ko. Yes, sir. I-update ko po kayo once na malocate ko ang anak niyo. Tinapos na ni Gaius ang pakikipag-usap sa ama ni Claudia. Nagmamadali siyang bumalik sa villa at binuksan ang laptop niya para i-locate ang location ni Claudia. I need to find her. Sambit ni Gaius. Hindi naman siya nabigo. Gumana ang tracker na ikinabit niya sa kwintas ng dalaga. At kumunot ang noo niya nang matanto niya ang kinilalagyan nito. Ha? Nasa gitna siya ng dagat? Nagmamadaling naghanda ang binata para puntahan ng location na nakalap ng device niya. Ikononek niya ito sa cellphone at agad na binalitaan si Mr. Sandoval. Agad namang kumilos ang kapulisan maging ang lahat ng koneksyon ni Mr. Sandoval. Samantala, dahan-dahang nagmulat ng mga mata niya si Claudia. Inilibot niya ang paningin sa loob ng isang silid na kinaroroonan niya. Nasaan ako? Paano ako napunta rito? Anas ng dalaga, saka dahan-dahang bumangon.
Pero agad din siyang napabalik sa kama noong umalog bigla ang kanyang kinaroroonan. Napasinghapat at nanlaki ang mga mata niya nang ma-realize kung nasaan siya. Nasa yate ba ako? Nakumpirma niya ito noong mapatingin siya sa maliit na bintana at nakita ang malawak na karagatan. Sino nagdala sa akin dito? Paano ako nakarating dito? And as if on cue, ay bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang madrasta ni Claudia na si Aurelia. Aurelia? Anong ibig sabihin nito? Takang tanong ni Claudia. Kahit kailan ay hindi siya tumawag dito ng kahit tita man lamang. Kilatis na niya ang lansan ng pagkatao nito. Mahal lang si Aurelia ng daddy niya, kaya hindi niya ito magawang palayasin sa kanilang buhay. Hindi pa ba obvious sa aking stepdaughter? Nakataas ang isang kilay na balik tanong nito. May ngisi pa sa labi na tila ng uuyam. Ikaw ang nagpapapatay sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ulit ni Claudia. Ako nga at wala ng iba. Salamat naman at hindi mo na kami pinahirapan pa kagabi. Walang kahirap-hirap ka naming nadala dito. Nakangising wika nito. Natutok ni Claudia ang bibig sa naisip. Gusto niyang sugurin si Aurelia pero may mga nakapalibot ditong mga lalaking puro armado. Natitiyak niyang may inihalo sa iniinom niyang alak sa bar kagabi. Kaya naman madali siyang makuha ng mga tauhan ng madrasta na nagpanggap na waiter ng bar. Kasabwat nito ang waitress na sinadyang tapunan ng alak ang damit ni Gaius para malingat to. Kita niya si Gaius na nakabantay sa kanya, pero hindi niya ito pinapansin kagabi dahil masama ang loob niya dito. How could you do this? Hindi pa ba sapat ang kinukupit mo sa kumpanya ni Daddy? Ha, Aurelia? Of course, dahil gusto ko sa akin ang lahat ng kayamanan ng daddy mo. Kaya ako nga siya pinakasalan eh. Kaya hindi ako papayag na kahati kita sa lahat. Anong pinaplano mo? I'm sure Dad will find out about this. At akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Mahal ka lang ni Daddy kaya hindi kita sinusumbong sa kanya. At nag-iipon lang ako ng ebidensya para tuluyan ka na niyang hiwalayan. Hindi niya malalaman na ako may gawa ng lahat ng to. Hindi na rin niya malalaman ng pangungupit ko sa kumpanya. At lalong hindi na rin niya malalaman na kayamanan lang niya ang habol ko. Dahil kasamang lulubog nitong yate ang lahat ng sikreto mo. At kasama ka na rin syempre, mahal kong anak-anakan. Hindi malalaman ng daddy mo na ako may pakana nito. Dahil walang kahit na anong ebidensya makakapagturo na may kinalaman ako sa pagkawala mo. Kaya say bye-bye to the world, Claudia. Ako na ang bahala sa kayamanan niyo. Nakangising sabi nito sa dalaga. Napakasama mo, Aurelia. Bruha ka talaga. Siguraduhin mo lang na magtatagumpay ka. Dahil pag nakaligtas ako dito, mananagot kang bruha ka. Sinubukan ni Claudia na sugurin ng madrasta, pero tinutukan siya nito ng baril. Oops. Stop right there, my stepdaughter. Or else, I will pull the trigger. Teka, gusto mo ba na mamatay muna bago kita hayaang lumubog kasama nitong yate? O gusto mong magmakaawa kay kamatayan habang unti-unti kang nauubusan ng hininga kasabay ng paglubog ng yating to? Napakasama mo, Aurelia. Pinagkatiwalaan ka ni Daddy at minahal. Pero itong igaganti mo sa kanya. Hayop ka. Sigaw niya sa madrasta, pero tinawanan lang siya nito. Sekretarya ng daddy niya si Aurelia, at na-inlove sa bruha ang Ginoo hanggang sa pinakasalan ni Mr. Sandoval si Aurelia, kahit natutul si Claudia sa gusto ng ama. Hindi ko kailangan ng tiwala niya at pagmamahal. Ang pera at mga kayamanan niya lang ang kailangan ko. At pagkatapos kitang alisin sa landas ko, siya naman ang isusunod ko. Pesteng-peste na ako sa ugali mo, Claudia. Noon pa man, palagi mo na akong pinapahiya at minamaliit dahil mahirap lang ako at sekretarya lang ng daddy mo. Pero tinitiis ko ang pagka-spoiled brat mong babae ka dahil hindi ko pa nakukuha ang yaman niyo. Napakatagal pang mamatay ng daddy mo, kaya idinaan ko na sa santong paspasan. Huwag kang mag-alala, my dear stepdaughter. Sa lalong madaling panahon, magkakasama din kayo ng daddy mo. Hindi ka na malulungkot. Pag uwi ko mamaya, sisimulan ko na siyang lasunin hanggang mamatay. Saka ito humalakhak ng malakas. Bruha ka. Napakasama mo, Aurelia. Makakarma ka rin. Naiiyak na sigaw ni Claudia sa madrasta. Say bye-bye to the world, Claudia, my dear. Wala siyang nagawa nang lumabas ito at ilak ang pinto ng silid. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang unti-unting paglubog ng yate. Tingin niya ay sinadyang lagyan ng butas o sira ang yate para pumasok ang tubig roon. Buksan niyo ang pinto! Tulong! Aurelia, maawa ka!
Pakawalan mo ako dito! Sigaw niya habang kinakalampag ang pinto ng silid. Naiiyak na napasalampak na lamang sa sahig si Claudia. Tahimik na sa paligid at narinig niyang may tumunog ng makina nang marahil ay isa pang yate. At baka doon lumipat sina Aurelia. Iniwan na talaga siya roon ng walang pusong bruha. Katapusan ko na talaga. Walang magliligtas sa akin dito sa gitna ng dagat. Mommy, magkikita na tayo. Napapikit ang dalaga habang nakahawak sa suot na kwintas. Unti-unti nang tumataas ang tubig sa loob ng yate, kaya nawawala na ng pag-asa si Claudia na makakaligtas pa siya. Nagdasal na lang siya at pinagpasa Diyos niya ang buhay niya. Pero bigla siyang napadilat noong may marinig siyang sigaw mula sa labas ng silid. Claudia! Claudia! Nasaan ka? Ha? Si Gaius ba yun? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang boses ng binata. Claudia! Nasaan ka? I'm here! Sumagot ka, Claudia! Malapit nang lumubog ang yate. Sumagot ka, please! Nasaan ka? Paulit-ulit na sigaw ni Gaius mula sa labas. Gaius! Nandito ako! Sigaw ni Claudia sa kanya kidalampag ang pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Gaius, dito! Nandito ako! Ikinulong nila ako dito! Please help me! Claudia, gumawa ka ng ingay para mabilis kitang mahanap. Maraming pinto dito. Hindi ko matukoy kung nasan ka rito. Hurry up, we're sinking! Nandito ako! Nagagilap siya ng pwedeng gamitin para marinig siya ng binata at mabilis makita ang silid. Nakakita siya ng upuan. Agad niyang kinuha ito at pinagahampas sa pinto. Alam ko na kung nasan ka. I saw the door. You can stop now. Hintayin mo ako, nandyan na ako. Sigaw pabalik ni Gaius. Gaius, bilisan mo! Tumataas na ang tubig! Nag-uumpisa nang magpanik ang dalaga dahil hanggang tuhod na niya ang tubig. Bilis! Nasaan ka na ba? Don't panic, okay? Nandito na ako. Bubuksan ko lang ang pinto. Lumayo ka muna, sisipain kong pintuan. Sagot ni Gaius mula sa labas ng kwarto. Bilis! Tumataas na ang tubig! Mabilis namang nabuksan ni Gaius ang pinto matapos lamang ang isang tadyak doon. Pagkabukas ng pinto at pagkabungad kay Gaius sa dalaga, ay agad itong niyakap ni Claudia. Are you okay? Hindi ka ba nila sinaktan? Nag-aalalang tanong ni Gaius. Tanging ilang lang ang naging sagot ng dalaga. You're safe now. Come on, we have to get out of here bago tuluyang lumubog tong yate. Let's go. Hinawakan nito ang kamay ni Claudia. Napatingin naman si Claudia sa kamay nila ni Gaius na magkahugpong. Pakiramdam niya ay safe na siya habang hawak ng binata ang kanyang kamay. Mula sa ibaba ay umakyat sila sa roof deck ng yate. Bilis, Claudia! Kailangan nating makatalon bago tayo lumubog kasama nitong yate. Tatalon tayo? Pero ang taas nitong yate, Gaius. Huwag kang matakot. Narito ako. Humawa ka lang na mahigpit sa kamay ko, okay? Okay. Nang marating nila ang roof deck ay malapit nang lumubog ang yate, kaya mas nagmadali si Gaius ng kilos. Kailangan na nating tumalon. Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Pagkasabi ni Gaius na 3 ay sabay silang tumalon sa tubig. Pero masyadong malakas ang alon sa bahaging yun ng dagat, kaya naman nahirapan ng dalawa sa paglutang at paglangoy. Hindi pa rin sila naghihiwalay ng mga kamay. Hanggang sa nakalutang na rin sila at nakahinga ng maayos. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gaius kay Claudia. Oo. Paano tayo makakaalis dito? We're in the middle of the sea, Gaius. Mahirap lang huyin to at baka may mga pating pa dito. No worries. May speedboat tayo. Nasa kabilang bahagi ng yate yung speedboat na sinakyan ko. Kailangan nating lumangoy papunta ron. Pero kailangan muna nating lumayo sa yate. Baka higupin tayo palubog ng tubig. Kaya mo pa bang lumangoy, Claudia? Oo, kakayanin ko. Tara na. Medyo hinihingal ng tugon ng dalaga. Lumangoy palayo sa palubog na yate ang dalawa. Nakita nila ang unti-unting paglubog nito. Natanong na nila ang speedboat na sinasabi ni Gaius. Kung hindi ka dumating, kasama na sana kung lumubog ng yate na yan, Gaius. Kinikilabutan si Claudia habang pinapanood ang paglubog ng yate. I won't let that happen. Yun ang speedboat. Let's get out of here. Nang tuluyang lumubog ang yate ay kumilos na sila. Lumangoy muli sila patungo sa speedboat.
Naunang sumakay doon si Gaius at iniabot ang kamay sa dalaga. Salamat. Hinahapon na napayakap ang dalaga kay Gaius nang makasakay siya sa likuran ng binata. Kumapit ka ng mabuti, Claudia. Aandar na tayo. Your daddy's waiting for us. Nang masiguro na okay na ang dalaga, ay pinaandar na ni Gaius ang speedboat papunta sa Pangpang. Nang marating ng dalawa ang Pangpang ay nakaabang na roon ng mga pulis kasama ang daddy ni Claudia. Dad! Patakbong yumakap si Claudia sa ama. Hindi niya napigilan ng maluha. You're safe now, anak. Pasensya ka na kung nanganib ang buhay mo na dahil sa babae na yun. Hindi na ito mauulit pa. Pangako. Sisiguraduhin ko na mabubulok si Aurelia sa kulungan. Pati na rin ang mga tauhan niya. Wika ni Mr. Sandoval sa anak. Nahuli na po si Aurelia? Yes, iha. Habang inililigtas ka ni Agent Smith ay nahuli na siya ng mga pulis. She will rot in jail, anak. Susunod na sana kami kay Gaius para iligtas ka pero natanaw namin na parating na kayo dito. Opo, utang ko sa kanya ang buhay ko. Mabuti naman po Dad at nahuli agad si Aurelia. Napakasama niya. Masyado ako nag-alala sa inyo. Balak niyang isunod kang patayin kung hindi lang nabulilyaso ang plano niya. Nakahinga na ng maluwag ang dalaga sa nalaman na nahuli na ang madrasta. Paano po pala ninyo nalaman kung nasaan ako? Akala ko katapusan ko na kanina, Dad. Sinundan ng tingin ni Claudia ang tinitingnan ng ama. At ito ay si Gaius na kasalukuyang kausap ng mga pulis. Si Gaius, anak. Mabuti na lang at may inilagay na microchip tracker sa'yo si Agent Smith. Kaya nasundan niya kung saan ka dinala nila Aurelia. Habang papunta sa kinaroroonan mo si Gaius ay nasalubong na ng mga pulis ang grupo ni Aurelia, sakay ng isang motorboat. Kaya wala na silang takas. Hindi nga nagkamali ng hinala si Agent Smith na si Aurelia ang nasa likod ng mga pagtatangka sa buhay mo. Ilang beses kanyang iniligtas sa panganib, kaya utang ko sa kanya ang buhay mo, anak. Nakangiting tura ni Mr. Sandoval habang nakatingin sa kinaroroonan ni Gaius. Sino po ba talaga siya, Dad? He is Special Agent Gaius Smith. He's working in the NBI. Napakiusapan ko lang ang superior niya na tulungan nila ako na mahanap ang taong gustong pumatay sa'yo. And they assigned Agent Smith to you. Napahanga naman si Claudia sa binata. Isa pala itong alagad ng batas. Nang tumingin sa gawin nila ng ama si Gaius ay nagtama ang mga mata nilang dalawa. At bumilis na naman ang tibok ng puso ng dalaga. Pagkatapos makipag-usap sa mga pulis ay inuuwi na si Claudia ng ama sa bahay nila. Si Gaius naman ay kinailangan na mag-report sa agency na kinabibilangan nito. At dahil nahuli na ang taong nagtangka sa buhay ni Claudia, ay wala nang rason para magpanggap na bakla at maging PA niya si Gaius. Kaya naman may bago ng PA ang dalaga. And this time ay totoong bakla na ito. Nais nang pahintuin ni Mr. Sandoval si Claudia sa pagmamodelo at maging CEO na lamang sa kumpanya nila. Ayaw naman ni Claudia dahil hilig talaga niya ang pagmamodelo. Hindi na siya pinilit pa ng ama, pero nangako siya na kapag umedad na siya at hindi na angkop ang edad sa modeling, kumpanya naman nila ang haharapin ni Claudia. Bakit parang disappointed ka nung nakita mo na hindi si Gaius ang kasama ko? Don't tell me you're expecting na siya pa rin ang PA mo. Panunukso ng manager ni Claudia na si Talia. Kaya naman inirapan niya ito. Did I say that? Hindi naman ah. At saka alam ko naman na tapos ng pagpapanggap niya. Mandoloko siya. Kasalanan mo naman kung bakit nagpapanggap yung tao eh. Napaka-man-hater mo. Kaya kinailangan niyang gawin yun. And take note, nagbakla-baklaan siya para mabantayan ka at mahuli ang nagtatangka sa buhay mo. At nagtagumpay naman siya. Mahabang litanya ni Talia. Yun nga lang, mukhang hindi lang misyon ang napagtagumpayan ni Pogi. What do you mean, Talia? Mukhang pati puso mo nakuha na rin ni Pogi eh. Pakiramdam ni Claudia ay namula ang mukha niya dahil sa sinabi ng manager. Of course not. Todo tanggi niya. Tanggi pa more. I know you very well, Claudia. Wala kang maitatago sa akin. Kitang-kita ko sa iyong mga mata na ikaw ay in love na kay Special Agent Gaius Smith. Ang astig niya, no? Guwapo, macho, tapos agent pa. Ganyang mga lalaking hinahanap-hanap ng mga babae. Whatever, Talia. Tigilan mo na nga pakikinig ng mga love story sa YouTube. Diyos ko, kung ano-ano na yung sinasabi mo. Ayoko nga. Ang gaganda kaya,
Napapawi ang stress ko sa inyong mga alaga ko kapag nakikinig ako ng magagandang love story sa YouTube channel, no? Nakaingos na wika nito. Babarahin pa sana ni Claudia ang manager niya. Nang biglang pumasok ng pakending-kending sa tent niya ang bagong assistant na si Pia. Excuse me, Miss Claudia, Ma'am Talia. May Greek god po na naghahanap kay Miss Claudia sa labas. Oh my goodness, ang yummy-licious niya. Kinikilig-kilig na tili nito na pakumpas-kumpas pa ang malalantik na mga kamay. Nagkatinginan sina Talia at Claudia sa sinabi ng bagong PA. Somehow, parang may idea na si Claudia kung sino ang tinutukoy ng assistant. Pero ayaw niyang mag-assume. Ilang linggo na rin kasi ang nakalipas, simula nang iligtas siya nito. Mula noon, wala na itong paramdam sa kanya. Sino naman yun? Di ba bawal ang bisita kapag may photoshoot ako? Nakataas ang isang kilay na tanong niya sa assistant. Pasensya na, Miss Claudia. Kaya lang kasi naisip ko na sayang naman kung papaalisin ko lang si Pogi. Mukhang nag-effort po eh. With matching dala pa ng foods and flowers. Pinagkakaguluhan na nga po siya ng mga models sa labas eh. Sa lahat ng sinabi ng assistant, ang tumatak lang yata sa isip niya ay ang huling sinabi nito. Pinagkakaguluhan ng models? Yes, Miss Claudia. Parang gusto na nga nilang iuwi si Pogi eh. Pero wala silang panama sa beauty mo. Kasi ikaw ang hanap ni Pogi, hindi sila. Maharot na hirit pa ni Pia. Tumayo na si Talia at tinapik ang balikat ng alaga. If I were you, I will loosen up a bit, Claudia. Bahala ka, baka maunahan ka pa ng iba. Pia, kunin mo yung foods at dalhin mo rito. Kainin natin at nagugutom na ako. Yes, Ma'am Talia. Atin ang food kay Miss Claudia si Pogi. Tumalima na ang bagong assistant. Kumikending-kending pa rin ang bewang na naglakad ito palabas ng tent. Samantalang si Claudia naman ay nagdadalawang isip sa gagawin. The clock is ticking, Claudia. Alam mong maraming model sa labas. Sige ka, baka masungkit pa yun ng iba. Ang pogi pa naman at yummy-licious, sabi ni Pia. At sang-ayon ako doon. Pagpaparinig sa alaga ni Talia. And with that, nagmamadaling lumabas ng tent si Claudia. Naunahan pa nga niya si Pia na makalabas. Success, Madam Talia. Tili ni Pia. Naiiling na lang na nangingiti si Talia. Kasabot kasi ang mga ito ni Gayus sa panliligaw nito kay Claudia. Sa maiksing panahon ng binata sa pagprotekta kay Claudia, agad nahulog ang loob nito sa dalaga. Kahit na napakasuplada ng dalaga ay nagustuhan pa rin ni Gayus ang isang man-hater na tulad ni Claudia. Samantala, sa labas ng tent niya ay nalukot ang mukha ni Claudia nang makita niya kung paano pagkaguluhan ng mga kapwa niya model si Gayus. Excuse me, nagpunta ka ba rito dahil sa akin o sa kanila? Naka-cross arms na tanong niya nang makalapit sa binata. Nang makita si Claudia ay agad namang nagpaalam si Gayus sa mga modelong lumapit dito kanina. Of course, I'm here because of you. By the way, flowers for you. Iniabot ni Gayus ang bulaklak sa dalaga. Pagkakuha sa bulaklak ay tinalikuran ni Claudia ang binata at rumampa na siya pabalik sa tent niya. Agad namang napasunod sa kanya si Gayus. Hey, where are you going? Hindi ba obvious? Eh di sa tent ko. Kung gusto mong ibilad ng sarili mo sa mga babaeng yan, bahala ka sa buhay mo. Hindi sumagot si Gayus, kaya inakala ni Claudia na nagpaiwan sa labas ang binata. Kaya naman nang bigla siyang lumingon, ay nagulat siya na nasa likuran pala niya ito, na halos ilang inches lang ang distansya sa kanya. Kaya naman paglingon niya ay nabangga siya sa malapad na dibdib ni Gayus. Sanhi kaya muntik na siyang matumba. Mabuti na lamang at maagap na nahapit ni Gayus ang bewang ni Claudia. Kaya hindi siya tuluyang natumba. Nagkatitigan ng dalawa. Ramdam at dinig nila ang malakas na tibok ng puso nila. Unti-unti nang naglalapit ang kanilang mga muka nang bigla silang makarinig ng tili. Ay, grabe! Nakakakilig naman, madam. Para ako nanonood ng K-drama. Napasimangot si Claudia sa tili ni Pia. Napapakamot naman sa batok na inalalayan siyang tumayo ng maayos ni Gayus. Mag-iingat ka. Mabuti na lang nasalo kita. Tura ni Gayus sa dalaga. Inirapan naman siya ni Claudia. Kasalanan mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Nandiyan ka pala sa likod ko. I'm sorry. By the way, how are you? Did you miss me? Babarahin na sana ito ni Claudia. Pero natigilan siya sa idinugtong ng binata. Kasi ako, I missed you a lot.
Miss Manhater. Bago pa makatili na naman si Pia ay pinasaka na ni Talia ng pagkain ng bunganga nito. Panira ka ng moment. Ang ingay mong bakla ka. Manood ka na nga lang dyan. Singhal ni Talia kay Pia. Talia, what are you doing to Pia? Saway ni Claudia sa manager. Ayos lang siya. Gusto niya pa nga eh. Di ba Pia? Tumango naman si Pia na puno ng pagkain ng bibig. Sige na, ituloy niyo lang yan. Kunwari, wala kami dito. Natatawa na naiiling na lamang sina Claudia at Gayus sa dalawa. Saka pa lang nasolo ni Gayus si Claudia nang ihatid nito ang dalaga pa uwi sa kondo. At simula nga ng araw na yon ay nagsimula ng manligaw si Gayus sa dalaga. Pero kahit may nararamdaman na si Claudia para sa binata, kahit noon pang hindi niya alam na hindi naman talaga ito totoong bakla, ay pinahirapan niya pa rin ito sa panliligaw sa kanya. Baka ganti man lang ako sa panloloko niya sa akin, no? Mukha akong tanga. Akala ko in love ako sa bakla. Yun pala, lalaki naman talaga siya. Talak niya sa manager na si Talia. Kasalukuyan silang nasa kondo niya ng araw na yon. Dahil may dinidiscuss si Talia na bagong project proposal. Hay nako, ilang ulit ko ba sayong sasabihin na ginawa niya lang yun para mabantayan ka at mahuli ang salarin na nagtatangka sa buhay mo? At nagtagumpay naman siya. Utang mo ang buhay mo sa kanya, Claudia. Kita mo nga't naghihimas na ngayon ng rehas ang magaling mong madrasta dahil kay Gayus. Hindi lang yun. Tumistigo din siya sa korte para lalong madiin si Aurelia. Litanya naman ni Talia sa alaga. Actually, utang ko rin sa kanya ang buhay ko. Sabay na napalingon sa nagsalita ang dalawang babae. Gayus? Bigkas ni Claudia. What are you doing here? Paano ka nakapasok sa kondo ko? Kunot ang noong tanong niya sa binata. Baka kasi alam ko ang password sa pinto ng unit mo, Miss Manhater. Pilosopo. Bakit ba hindi ko naalala na dapat ko nga palang palitan ng password ko? Teka nga, bakit ka ba nandito? Talia, can you give us a minute? May sasabihin lang ako sa alaga mo. Nakangiting binalingan ito ni Gayus. Sure, I'm about to leave na rin naman eh. Bye, Claudia. Balitaan mo ako ha. Sagutin mo na kung mahal mo. Bulong nito sabay kinuha ang bag, saka umalis na ng unit ng alaga. Pagkaalis ni Talia ay nakapamewang na hinarap ni Claudia si Gayus. Ano na naman ba tong pakulo mo, Gayus? Anong sinasabi mong utang mong buhay mo sa akin? Tumikhi muna si Gayus bago magsalita. Do you remember the incident that happened at your father's company's masquerade ball 2 years ago? Kumunat ang noon ng dalaga sa narinig. What about that party? I was on a mission that night. Bisita ng daddy mo ang nakatakda kong hulihin ng gabing yun. Nalaman nilang mission ko dahil may kasamahan ako na nag-trader sa akin. Nilagyan nila ng lason yung alak na ininom ko. But I was able to survive because you helped me. You did the first aid kahit na hindi ka naman doktor. Sabi mo nabasa mo lang sa internet ang dapat gawin sa nalason while waiting for help. Natatandaan mo na ba yun? Napamaang si Claudia sa binata. Naalala nga niya ang gabing yun. Pero hinayaan niya lang na magkwento ang binata. Kung hindi mo ginawa yun, baka hindi na ako umabot sa ospital ng buhay. Ngayon ko lang napagtanto na ikaw ang babaeng tumulong sa akin. Wala kang maskara ng gabing yun, pero ako meron. Hindi mo na yun tinanggal dahil na rin sa taranta niyong lahat nang bigla akong mag-collapse. Kaya siguro hindi mo ako maalala. Pero ikaw, ang amoy at boses mo pamilya sa akin. Hindi ako nagkaroon ng chance na hanapin ka noon. Ngayon lang kasi naapektuhan ng lason ng utak ko eh. Recently lang bumalik yung mga fragments sa memory ko na nawala. Pagpapatuloy ni Gayus. Wow, just wow. What a coincidence. Ikaw palang lalaking yun? Yes. And I guess, tadhana na sa akin may assign ng assignment na bantayan ka at alamin kung sinong gusto pumatay sa'yo. Hindi lang para makabayad ako sa pagligtas mo sa akin noon. I believe it's because we are destined for each other, Claudia. Grabe, ang liit talaga ng mundo, no? Sinong mag-aakala na yung lalaking tinulungan ko noon at yung babakla-bakla kong PA ay iisa lang pala? Hindi makapaniwalang bulalas ni Claudia at nanlaki ang mga mata niya sa gulat sa sunod na ginawa ni Gayus. Hey, bakit mo ginawa yun? Gayus kissed her on the lips. Nung nagpapanggap ako na bakalang assistant mo, gustong-gusto na kitang halikan sa tuwing tinatawag mo akong bakla. Now, pwede ko na yung gawin.
Ah, ganun pala ha. Bakla. Hindi na natapos ni Claudia ang pangaasar nang paulit-ulit din siyang halikan sa labi ni Gaius. But this time, hindi na smack. Mas matagal na ito. Hinintay ni Gaius na itulak ito ng dalaga. But instead ay gumanti rin sa halik nito si Claudia. Kaya naman napangiti ang binata dahil nakumpirma nito na pareho sila ng nararamdaman. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay halos habol na nila pareho ang paghinga. Idinikit ni Gaius ang noo sa noo ni Claudia. You responded to my kiss. Ibig bang sabihin nito ay tayo na? Tanong nito kay Claudia. Ano pa nga ba? Biglang lumapad ang ngiti ni Gaius. Yes! Masayang bulalas nito na halos mapatalon sa sobrang saya. Wala nang bawayan ha. Akin ka na ngayon. Wala nang ibang pwedeng umaligid sa'yo. Ipinalupot ni Gaius ang braso sa bewang ng dalaga. As if namang may kaagaw ka pa. I hated men before because of my mom and dad's failed relationship. But I realized that I have to move on now. And maybe nakatulong yung nararamdaman ko sa'yo para gumaling ako sa sakit na nararamdaman ko sa nakaraan. You saved me, Gaius. Thank you. And I love you. You saved me too. And I love you too, Claudia. Bawal nang umaligid sa mga co-models ko, ah. Of course. Sayong-sayo lang ako. Basta hindi ka naman hater, okay? Hindi na po. Magiging lovable na ako. Pero sayo lang. Salamat, Claudia. I love you. Then he kissed Claudia on the forehead. Nang araw ding yun ay pinakilala ni Claudia ng formal si Gaius kay Mr. Sandoval bilang kanyang nobyo. Masaya ang daddy niya para sa kanilang dalawa. Disenteng lalaki si Gaius at mula rin sa marangal na pamilya na puro alagad ng batas. Kaya malugod nitong ipinagkatiwala si Claudia kay Gaius. Matapos ang ilang buwan ay napagpasyahan ng dalawa na magpakasal. Pinayagan pa rin ni Gaius na magmodelo si Claudia. Pero bukod kay Pia na PA nito, ay kasama rin ito ng misis sa mga pictorial at photoshoot ni Claudia kapag walang trabaho sa NBI si Gaius. Pero hindi lang naman si Gaius ang bantay sarado kay Claudia. Dahil maging si Claudia ay matanglawin din kung magbantay sa mister sa tubing may babae na nagtatangkang lumapit sa asawa niya. Makaraan ng ilang pang taon ay nagbuntis na si Claudia, kaya pinatigil na siya ni Gaius ng tuluyan sa pagmamodelo at nabiyayaan sila ng 3 anak sa mga sumunod pang taon ng pagsasama nila. At namuhay sila ng masaya sa piling ng isa't isa kasama ang mga anak nila. Hindi rin naman natiis ni Claudia ang ama at kinalaunan ay siya na rin ang namahala sa negosyo nila upang makapag-retired na ang kanyang ama. Kaya naman pa-travel na lang ngayon si Mr. Sandoval at nagbabantay ng mga apo kapag walang travel booking kasama ang mga senior citizen nitong mga kumpadre. Magkasama silang mag-asawa na pinayayabong ang minanang negosyo ni Claudia sa ama. Nag-resign na rin si Gaius sa NBI dahil palaging kinakabahan si Claudia sa tuwing naaatasan si Gaius na sumabak sa misyon. Wala silang hindi napapagkasundoan. Palagi nilang pinakikinggan ng isa't isa upang mas maintindihan nila ang nararamdaman nila. Hindi nawawala ang tampuhan nila bilang mag-asawa, pero mabilis din nilang naaayos ang tampuhan dahil nagmamahalan sila at handa silang magpakumbaba at makinig sa isa't isa. Nangako sila na kailangan nilang protektahan ng kanilang kasal at pamilya. Sabi nga sa isang quote mula sa Biblia, "We must guard our marriage so that the outside world cannot separate it." At yun ang ginagawa nilang mag-asawa. Ganoon din sa kanilang mga anak na labis na nagbibigay lalo ng saya sa kanilang pagsasama. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.